sumabak sa mundo ng pinilakang tabing, ang ating bisita ngayong araw sa murang edad na 14 years old. Sa kanyang mahabang karera bilang aktor, bilang Prince of Action ng Philippine Cinema. Sa kanyang pagtungtong sa mundo ng politika, ng mahalal bilang #1 Senator noong 2022, hindi nagmaliw, pagkus lalong tumindi ang kanyang pagmamalasakit sa ating mga kapwa niyang aktor. Bilang lingkod bayan, isa siya sa namumuna sa pagtataguyod ng karapatan ng ating mga kapatid sa industriya ng telebisyon at pelikula. Siya ang tumitindig bilang ating sandigan maging sa personal at profesional niyang kakayahan. Kaya mga kaibigan, kinararangal po namin ipakilala Senator Robin Hood Robin Padilla. Cancel mo na. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpa sa inyo pong lahat, hinahatid ko po ang kapayapaan at awa at pagpapala ng Panginoon Diyos. Alam nyo, di pa natatanggal mo to. Parang nakatape eh. Una, gusto ko po munang pagbigay pugay kay Ma'am Charo. Itong gabi na to, lahat ng idol nandito. Si Sir Christopher De Leon, boss. Magandang gabi po, Ma'am Sandy. Si Tito Pip. Nawawala si Tito Pip. Tito Pip. Ate D. Ma'am Boots. Siyempre sa Reyna ng pelikula ng Pilipino. Mga kapatid ko sa industriya, ito na po ang pinakamasayang araw para sa akin. Gabi pala. Sapagkat ang kasama ko, mga taga-pelikula. Ito yung mga oras na hindi mo kailangang... Sa totoo lang, dapat pupunta ako dito, naka-t-shirt lang ako. Ang kulit lang ng boss ko eh. Sabi, kailangan magsuot daw ako ng ganito. Pero sa totoo, alam niyo, napakasarap pakinggan ng mga talumpati, lahat ng mga sinasabi ng ating mga advisor. Totoo yun. Ang tagal na nito, panahon pa to ng hari ng pelikulang Pilipino na minana pa ni The Boy, pinsan ko. Ang tagal na ng pakikibaka para sa pelikula, para sa mga artista. Pero bakit parang bahagi siya, parte-parte, hindi natutuloy-tuloy? Kasi wala po tayong political power. Ang hinihingi ko pong matagal na, at ang kulit-kulit ko na kay Sir Dingdong, at patawarin mo ako, boss, kung makulit na ako sa'yo. Lagi kong sinasabi na sana magkaroon kayo ng party list. Napakahalaga na merong nagre-representa ng mga artist. At pagka sinabi mong artist, hindi lang yan isang lugar. Buong Pilipinas, maraming artist. At sana, alam nyo, gusto ko munang batiin siyempre si Tito Leo Martinez. Tito, boss, kung napanood nyo po yung video ni Tito Leo Martinez, wala na pong pinakamagandang video na mapapanood tayo na nagsasalita ang isang artista at pinaglalaban ng isang artista, ang karapatan ng mga artista. Palakpakan po natin si Tito Leo. Yun po ang kulang eh. Dapat si Congressman Manny Manaog, totoong nasa Congress. Yun po ang ipakikiusap ko sa inyong lahat. Kung gusto po natin magkaroon talaga ng totoong pabahay, totoong mga insentibo sa tax,
mga totoong konkretong maipapangako natin sa mga kapwa nating artista. Tulungan nyo akong magkaroon kayo ng party list. Magkaroon kayo ng mga representante na talagang tatayo. Kami kasi sa Senado, alam naman ninyo nangyayari sa politika. Importante, meron nandun sa Congress, meron sa lower house. Sasaluhin namin sa upper house. Pero kailangan meron nasa lower house para dire-diretso. Ngayon, ako po ay buong puso ulit na iniinganyo ang ating senior founder, Ding Dong Dantes, na sana i-reconsider mo yung pangungulit ko sa iyo na makapagtayo ka ng party list at tumakbo ka na rin na senador. Kailangan ka, pare. Kailangan ka ng bayan. Kailangan ka ng bayan. At tandaan po natin, pahuli na to, alam ko, mahaba na. Tandaan po natin, ang nagsinsil ng bayang kalayaan ng bayang ito ay mga artista. Tandaan po ninyo si Andres Bonifacio, si Macario Sakay, si Emilio Jacinto, mga artista yan ng entablado. Sila ang mga tunay na revolusyonaryo. At sana po, huwag nating kalimutan yan. At this point, to introduce our keynote speaker, may we call on Ms. Jasmine Curtis Smith.